Mr. President, thank you po, Pastor. Iklaro ko lang, Mr. President, susunod po ba kayo sa subpoena ng QC prosecutor? Magpakulong na lang ako kasi oppress ako ni Franz. Kita mo O, tinanong siya, PRD, mabalik ko lang kasi yun ang tanong ko, hindi mo naman sinagot. Kung ano-ano pinagsasagot mo eh. Hindi kasi si PRD, parang lolo mo yan na kung ano yung gusto sabihin, yun ang sabihin. But anyways, tinanong siya, so sasagot pa kayo sa subpoena? Ang sabi niya, siguro, magpapakulong na lang ako. Kasi inoppress man ako ni Franz Castro ba? Oo, kaya, alam mo, kaya niya ginawa yan? Ginagaya niya si Franz Castro. Ang galing nga nito ni PRD Mangasar eh. Magpakulong na lang ako kay inoppress ako ni Franz Castro. Sabi niya, kasi yun din ang sinasabi ni Castro, inoppress daw siya ni PRD. Kaya dinimanda niya. So yun ang sinagot nito. Tinan mo yung kanyang pagsagot. Alam mo na nga asar, pero mamaya may papakita ko sa inyong video. Tingnan niyo kung gaano kagalibol yung mahina ang tornilyo niyang nandiyan sa Kongreso. President, thank you po, Pastor. Iklaro ko lang, Mr. President, susunod po ba kayo sa subpoena ng QC prosecutor? Magpakulong na lang ako kasi oppress ako ni Franz. Kayong mga komunista, ganun. Diba? Tapos bigla nag-aral. Kayong mga komunista. Mamaya, papakita ko sa inyo yung video. May naniwala. Dito sa sinabi ni PRD, may naniwala. Sabi ko nga sa inyo, merong tanga, tapos merong gunggong, tapos merong baog. Nandun sila sa level ng baog tsaka gunggong. Sana all. There's never been a record when you were mayor, vice mayor, congressman, president, that you went after your political opponents, and one of which was a staunch enemy politically is Nograles. Never once. Criminal, okay, kasi yun ang mandate mo. But ayan yung lagi natin sinasabi. Na ang mga Duterte, ever since, he can run his mouth all the time. PRD, for all we know, can run his mouth for hours, cursing. Pero never, at kaya kanyang idebate. Actually, yan nga lang yung presidente na humarap sa mga militante after ng SONA para sagutin sila. Yan nga lang ang presidente na grabe kung babuyin ng Rappler dati sa Malacanang press corps. Pero nangyari? Di ba nandoon pa rin naman sila? So, paano tayo maniniwala sa palabas ng mga komunista na itong si PRD tyrant? Paano tayo maniniwala kay Leila de Lima doon sa sinasabi niya na si PRD nagpakulong sa kanya? Because first off, kung si PRD talaga tinrabaho ka, hindi ka na nakalaya, ma'am. At kung ikaw naman, Franz Castro, sa tingin mo, kung si PRD gusto kang patayin, ba't buhay ka pa? Ayan yan. Yun yan mga bossing. Never si PRRD na nagdemanda sa lahat ng mga bumati ko sa kanya, never. Masasaktan siguro siya, sasagot siguro siya, but never siyang magdidemanda. Kayo, mga komunista kayo, dati kayong mga nakikipagbakbakan, tapos pusong mamon kayo. Hindi ba? Political opponents, walang record.
Kaya, sa aking nakikita, when you said that, you were saying it hyperbolically na ito sila ang nagre-recruit and then the students go to the mountain and they get killed. They kill and they get killed. For 54 years, ginagawa nila. So the passion that you have with Inday na ginagawa nilang masama, inahanapan talaga nila ng butas, yung 125 million unconstitutional, i-impeach natin. The Filipino people are really seeing the true color of these people who are there in government. You read my lips. Okay. Dante, wala na? Pastor, kung mapatapati nyo, last na lang po. Oh, sige. Gusto ko lang po sana hingan si Mr. President ng reaction po dun sa statements po ni former Senator Laila de Lima, who was granted bail, and then ang nababalita po ngayon is that she said that she may be cooperating with the ICC. Ano po ba ang reaction niyo po dito sa mga statement niya? Well, anyway, I would not want to question the wisdom of the court in granting sa judge yan. So I will not discuss. You allowed a degree of pinasok na ng komunista kayo. And you allowed it because of power. Initan ninyo yung anak ko na wala namang ambisyon niya. Sabi ko, ito sabihin ko sa inyo. Pasalamat na kami sa Diyos, Pastor. Na binigyan si Inday ng Vice Presidency, ako na President. Si Pulong Congressman, si Baste Mayor. Tama na yun. Para sa akin, okay na doon. Ako kay Inday, do not, huwag ka na mag-ambisyon, Inday. Anak kita. Ibigay mo na sa mga yung mga gustong ibigay mo na yung bayan sa kanila. Let us see what will happen to this country. Kayong mga Pilipino, Romaldez gusto tumakbo ng presidente, bumoto kayo. Bumoto kayo, mag-experiment tayo. Ako, sabihin ko sa'yo, bumoto kayo. Ikaw, Romaldez, wag ka na mo. Ako na magkampanya sa'yo ngayon na. Gusto mong presidente, mga Filipino people, subukan ninyo si Grabe. So ngayon pa lang, panalo na si Speaker of the House. Ngayon pa lang, mantakin mo ha. Ikakampanya na siya ni PRD. Palakpakan. Grabe ang galit ni PRD rito. Sabi nga niya, just for your dahil lang sa iyong pangarap na maging presidente, bait-bait naman ang anak ko, gaganyanin nyo. Kasi kung pwede nyo naman kausapin yung anak ko siguro na pwede ba ako na nang tatakbo sa 2028 kasi masyado kang malakas Tatakbo ka ba? Baka pwede ako naman. Di ba baka kung kinausap nyo nang ganun, hindi nyo naman na kasi kailangang baboy-baboyin pa yung tao. Hindi nyo naman kailangang ganyanin yung tao Nagsisilbi ng tapat sa bayan yan. Bakit ba pag tapat na nagsisilbi sa bayan kasi galit na galit kayo? So yun ang sinasabi na ni PRD rito. Inabot niya yung mga sundalo at mga pulis, pinataas niya yung sweldo ng mga yan, tinaas niya yung dignidad. Kasi naniniwala siya na ang susi sa isang successful na pamamahala kapag nasa likod mo yung mga sundalo at pulis na sandatang lakas ng Pilipinas ay full yung support sa'yo. O ngayon, kapag ikaw ay isang leader tapos yung mga may hawak ng mga balat armas ng Pilipinas pinabayaan mo, inabuso mo, tinarantado mo, ay maniwala ka, sino magtatanggol sa'yo kapag nag-people power dyan sa EDSA? Wala. Kasi kasama ng mga tao magpi-people power dyan sa EDSA, yung mga sundalo na minaliit nyo. Ayun, yun ang dyan, yun ang pinupunto ni PRD dyan. Kaya sinasabi niya na napapabayaan niya sundalo at pulis. Kaya mag-ingat kayo.
Yun yung sinasabi niya kasi alam niya yun. Bilang isang presidente, alam niya na para ako ay maging isang successful na presidente, kailangan ko ng tulong ng pulis at militar para i-enforce lahat ng mga panukala ko. At para mapatupad ko yung napakahusay na peace and order program ko, kailangan ko ng tulong ng mga uniformado. Ngayon, tingnan mo yung mga uniformado, di ba? Yung mga uniformado ngayon, sila pa yung mga minsan kriminal. So, maganda pakinggan nyo itong sasabihin ni PRD. Kayong nakapagpagsabot dyan sa Congress, hindi ko kayo tinatakot. Pero bantayan ninyo ang military pati police. Ang sakit ng puso niya. Ilan ang namatay na pinatay ninyo sa pulis pati militar. So yun ang ano mo, Mayor, yun ang sinasabi mo na the sentiments of the police and military that have been... Ayun so sinabi niya, Congress, bantayan nyo yung mga military at saka mga pulis. Bantayan nyo sila kasi napakasakit ng mga puso nila. Sobrang nagdaramdam sila ngayon. Bakit? Ang daming pinatay na mga pulis, sundalo at mga sibilyan ng mga komunista na yan, ng mga NPA na yan. Ang dami. Hindi na mabilang sa 50 taon na pakikipaglaban natin sa kanila na hindi natatapos-tapos dahil sa tuwing pag matatalo na sila, magpipeace talks, tas tayo naman susunod. Tapos pagka malakas na naman sila, aatake na naman sila, wala na naman yung peace talk. Tapos kapag mauhuli na naman natin sila, paulit-ulit lang na ganun, ginagawa nating tanga yung mga sundalo at ginagawa nating walang kwenta yung mga namatay na mga sundalo. Kaya yun yung sinasabi ni PRD na masama ang loob ng mga yan, mantakin mo, pinagpapapatay sila ng mga yan for how many years? Tapos pagdating sa Congress, yung legal front nila kinakampihan nyo. So as if, mas kinakampihan nyo pa yung mga komunista kaysa sa amin na mga nakikipagpatayan para sa bayan.